Ang panganib ay kusang dumarating, lalo na kung ang iyong tunay na kapalaran ay salungat sa kadiliman. Mapagpalang araw sa lahat ng kabangers at ating mga kayanggaw. Ito ay kwento ng aking buhay na kung saan natuklasan ko kung ano nga ba talaga ang papel ko sa mundong ito. Hinding-hindi ko ito makakalimutan kahit na kailan. Bawat detalye ay buong-buo pa rin sa aking isipan. Dahil ang parting ito ng aking buhay ay talaga namang tumatak at umukit sa aking buong pagkatao. Kilalanin niyo na lang ako sa pangalang Santino. Samahan niyo ko sa aking kwento na kung saan sabay nating tutuklasin kung ano nga ba ang panganib na dala ng mga nilalang na kung tawagin ay aswang. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. Pakibisita at pakisuportahan na rin ang iba pa nating mga channel, ang Pamela Clamil Channel at ang Kabanong version 2.0. Kung wala sa mga nabanggit ko ang channel na mapapakinggan nyo na nagnanarita ko, yung channel na yon ay malamang ninakaw ang ating mga audio recordings. Huwag po nating suportahan. Mag-unsubscribe tayo dito. Naglalambing ako sa inyo na sanay yung 3 channel lang ang ating suportahan. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Santina, pagkatapos mong ayusin yung upuan na yan, isunod mo na rin yung mga labahan ko sa likod bahay ha. Mag-iisang linggo na yung mga yun eh. Tay, mamaya po kasi papasok na ako sa trabaho. Baka malate na naman po kasi ako eh. Saglit lang yon. Hindi naman yun ganun karami eh. Kasi tay, huwag ka nang magreklamo. Maglalaba ka lang eh. Hindi ka naman maglalaba ng isang truck na labahan. Maliban na lang kung mabagal ka talaga maglaba. Kasalanan mo na yun kung malilate ka talaga. Sige po, gagawin ko na lang po. Ay, siya nga pala. Meron ka bang 300 dyan? Nagyayaya kasi si paring Dodong na magsabong daw kami. Tataya-taya lang ako ng konti, baka manalo. Kurot-kurot lang ba? Ganon. Pahingi naman ako. Itong natitira kong pera, tay, panggastos ko na lang po ito kasama na rito pamasahe at pagkain eh. Ang lapit lang naman ng bayan eh. Ikaw talaga, Santino. Kahit nalakarin mo na lang yan pauwi. Tapos, huwag ka kasing masyadong marami kinakain. Hindi naman nakabubuti yan kapag tumaba ka ng husto. 300 lang naman eh. Ibabalik ko rin kapag nanalo. Kasi, alam mo, palagi ka na lang may dahilan kapag hinihingan ka ng tulong. Pasalamat ka pa nga na nandito ka pa rin kahit wala na nga ang asawa ko eh. Siya ang umampon sa'yo at hindi ako ha. Baka nakakalimutan mo. Kaya anumang oras pwede kitang palisin dito. Yung pera ko, nandun po sa loob ng bag ko. Sa pitakang puti. 500 na lang ho yun eh. Kunin nyo na lang po. Baka po manalo kayo. O yun naman pala eh. Kahit kailan talaga, the best ka talaga, Santino. Ay, teka, kukunin ko na ha. Kasi maya-maya aalis na kami. Napapailing na lang ako ng mga sandaling yon, Kabanong. Wala na rin akong nagawa. Kesa mapalayas ako ng bahay, ibinigay ko na lang ang gusto niya. Nakikitira lang naman kasi ako roon. Mula kasi nang mamatay ang taong umampon sa akin, hindi na nga ako nagkaroon ng kapayapaan sa tahanan na kinalakihan ko. Pinagpatuloy ko na lang ang paglalagari ng kahoy. Napatingin na lang ako sa relo ko. May 2 oras pa ako para makapaghanda sa pagpasok. Pero dahil sa pinapalabas sa akin ni Tatay Omar, alam ko nang mahuhuli na naman ako sa pagpasok ko noon. Oh, saan ka pupunta? Sa likod bahay, maglalaban ng mga damit ni Tatay Omar. Bakit?
isabay mo na rin pala yung bra at panty ko. Wala na akong oras eh. Magpapahinga na ako. Alam mo naman trabaho ko, panggabi di ba? Diyos ko, personal mong gamit yun. Hindi mo dapat pinapalabas sa ibang tao yun. Lalo na sa mga lalaki. Maliban na lang kung asawa mo ko. Alam mo, ang dami mong dahilan. Sabihin mo na lang kasi kung tinatamad ka, di ba? Hindi naman ako tinatamad. Hindi lang kasi magandang tingnan na ako naglalaban ng mga yun. Sus, magdadailan ka pa. Kahit kailan talaga hindi kita mapakinabangan. Pasensya na ate pero hindi talaga siya maganda para sa akin eh. Parang tingin ko, napaka-immoral ng ganun. Baka kung ano pang isipin ng ibang tao sa atin eh. Huwag mo ako matawag-tawag na ate ha. Hindi kita tunay na kapatid. Kung sana napapakinabangan kita di baka ituring pa kitang totoong kapatid ko. Ay nako, tsaka na nga lang. Siya si Ate Mira, ang nag-iisang anak ni Nanay Teresa at ni Tatay Omar. Nasa 7 taong gulang ang tanda niya sa akin, pero kung umasta, parang bata pa rin. Napakatamad niya sa gawaing bahay. Mas lalo pa siyang naging tamad nang magkaroon na siya ng trabaho. Kaya kahit madalas akong pagod galing sa trabaho, ako pa rin talaga ang naglilinis ng bahay namin. Dakong 9:00 na ako nakaalis ng bahay namin. Pagdating ko sa factory ay hindi pa yun nagbubukas. Akala ko late na ako. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko mayayari na naman ako kay boss eh. Wala pa nga si boss eh. Nagka-problema. Ha? Anong problema? Itong factory pala na pinapasukan natin eh, wala namang permit. Nasilip ng mga taga-munisipyo. Ayun, delikado tong factory. Teka, ibig ba nitong sabihin, mapapasara tong factory? Yan ang pinakamalapit na pwede mangyari. Ganun naman kasi talaga ang ginagawa kapag walang permit eh. Bawal mag-operate. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Baka mapalayas na talaga ako sa amin. Nako, oo nga. Yung mga kasama mo pa naman sa bahay, kapag wala kang pera, wala kang kwenta sa paningin nila. Pero wag na muna tayo mag-isip ng kung ano-ano. Ipagdasal na lang natin na sana hindi mapasara tong factory. Kinakabahan man ako nung umagang yon, Kabanong, pero wala kaming nagawang lahat kundi umalis na lang muna. Hindi kasi nagbukas ang factory dahil na rin sa nangyari. Hindi ako pwedeng umuwi sa amin dahil kapag nalaman nila na hindi ako pumasok, baka maggalit sila sa akin. Kaya naman, sumama na lang muna ako kay Gary. Tumawid kami sa kabilang nayon gamit ang marupok ng tulay. Akala ko katapusan na ng buhay natin kanini. Putik na tulay yan oh. Hinahangin. Masasanay ka rin kapag lagi kang dumaraan dun. Bakit? Palagi ka rin magdumadaan sa tulay na yon? Minsan lang naman kapag wala akong magawa sa amin. Pero marunong kasi akong magbalanse kaya hindi naman ako kinakabahan. Walang sinabi ang balanse mo kapag nahulog at pumutok ang ulo mo. Ikaw lang naman ang takot mahulog eh. Ay, siya nga pala. Ano bang gagawin natin doon sa lugar ng tiyuhin mo? Wala, tatambay lang. Kaysa naman umuwi ka sa inyo, di ba? Di nalintikan ka na naman ni Mang Omar. Teka lang. Di ba yung tiyuhin mo albularyo? Oo, albularyo. Kaya nga kung ano man ang maririnig o makikita niyong weirdo na ginagawa niya, hayaan niyo na lang ah. Mabait naman siguro tiyuhin mo, di ba? Yun naman ang mahalaga eh. Oh, malapit na tayo. Binilisan na namin ang paglalakad hanggang sa marating na nga namin ang baryo. Mas maraming tao roon kumpara sa amin. Dikit-dikit din halos sa mga bakuran, samantalang sa amin ay may mga distansya. Maarte kasi ang mga tao sa amin na akala mo mayayaman na ayaw madikitan. Agad naming tinungo ang tirahan ng kanyang tiyuhin. Naabutan namin ang matandang lalaki na namimitas ng mga dahon sa bakuran nito. Ayon kay Gary, mga halamang gamot daw yun na sadyang tinatanim doon para di na namumundok ang kanyang tiyuhin. Nandito palang pinakagwapo kong pamangkin na tumai sa short pants nung 5 taong gulang pa lang. At hindi pa siya nakontento. Inamoy niya pa. Kumusta pamangkin ko? Grabe naman po kayo, Tiyo. Sa dami ng matatandaan mo, yung pa talaga. Sinabi mo pa talaga sa kanila. Hindi ba nila alam ang kwentang yan? Alam naman po namin, pero
Wala siyang sinasabi sa amin na inamoy niya pa. Ang sabi niya lang po sa amin naghugas siya sa sarili niya. Ay, isang malaking kasinungalingan. Ako ang naghugas sa puwet mo noon kasi wala nga ang mga magulang mo. Kaya nga, hindi ko makakalimutan yun eh. Pangbihira naman, oo na. Iba na lang ang pag-usapan natin, pwede? Eh bakit ka ba nandito? Anong gagawin mo? At yung mga kaibigan mo, hindi mo ba papakilala sa akin? Hindi ko lang sila mga kaibigan. Kasamahan ko rin sila sa trabaho. Ito si Santino, mabait ho yan. Ito si Bentong, mabait din yan. Kaso minsan tatanga-tanga. Uy, grabe ka naman. Wala kasi kami pasok Medyo alanganin kasi yung factory kasi wala pang permit. Kaya dito na muna kami nakatambay kung ayos lang naman din sa inyo. Nako, aalis kasi ako ngayon. Maya-maya may pupuntahan ako. Kung gusto ninyo, sumama na lang kayo sa akin. Saan ba ang lakad mo? Parang palagi ka na lang umaalis May pupuntahan lang akong dapat magalingin. Tinatamad nga ako kasi malayo. Buti dumating kayo. May kasama akong pupunta ron. Ano mga pre? Gusto niyo sumama? Wala naman tayong choice kaya sige na. Mas pipiliin ko ng sumama kaysa umuwi kagad sa amin. O sige tiyo, sama kami. Makalipas lang ang halos 1 oras, umalis na rin kami sa bahay ng tiyuhin niya. Wala akong ideya kung saan ba talaga ang destinasyon namin noon, Kabanong. Pero para sa akin, ay mas ayos na yon kaysa naman matalakan ako sa amin at baka mapalayas pa. Alam niyo, nung kasing edad niyo ako, ganito na talagang ginagawa ko. Nanggagamot na ako. Gary, kung tatanungin mo ang tatay mo tungkol doon sa isang lalaking ginamot ko, doon sa Dueñas, ay nako, baka hindi ka maniwala sa sagot niya. Ano po ba kasing sakit ng lalaking yun? Nung araw kasi, talamak ang mga aswang. Pero dahil kakaunti lang naman ang kanilang bilang, gumawa sila ng paraan para magparami. At dito na nga nauso ang yanggaw. Yun yung paraan nila para gawing kauri nila ang normal na tao. At yung unang biktima nun ay yung lalaking ginamot ko nga sa Dueñas. Napagaling ko naman, pero nahirapan ako kasi di ko pa talaga alam kung ano ang eksaktong gamot Teka, seryoso ba yan, Mang Jojo? May aswang ba talaga dati? At yung ano ba yun? Yanggaw. Naman, totoo naman ang mga aswang nun. Masyado lang kasi kayong hindi aware sa mga nangyayari nun, kaya wala tayong ideya. Wow, pa-aware ka na ngayon Apayo naman, natutunan ko lang sa magazine. Matanong ko lang po, ano po bang gagamutin nyo ngayon? Ang ibig ko sabihin ano pong sakit? Hindi siya sakit, pero kagaya lang din siya ng kinuwento ko ngayon. Yanggaw. Yanggaw? Ibig sabihin, meron pa talagang aswang ngayon? Hindi naman talaga nawala Kaya nga bilisan nyo na para makita nyo na rin. Sigurado kung kikilabutan kayo sa mapapanood ninyo. Patawa-tawa pa ang tiyuhin ni Gary na paramang kasiyahan ang pupuntahan namin. Hindi naman ako kinakabahan o natatakot noon. Sa totoo lang, Kabanong, ay interesado din akong malaman kung totoo ba talaga ang sinasabi ni Mang Jojo. Tumagal kami ng halos 1 oras sa paglalakad. Sumakit agad ang paa naming 3. Ang sabi kasi sa amin ni Mang Jojo, hindi naman daw sobrang layo. Nang matanaw na namin ang bahay ng pasyente niya, ay binilisan na rin namin ang aming lakad. Pagpasok pa lang namin sa bakuran, narinig na kagad namin sa loob ng bahay ang sumisigaw na lalaki. Nagkatinginan kaming magkakaibigan nang marinig din naming umaangil yun. Kinausap naman ni Mang Jojo ang mag-asawang matanda. Baka sa mukha ng dalawa ang pag-aalala. Samahan niyo ako sa loob at nang makita ninyo. Pagkasilip namin doon, bumungad sa amin ng isang binata na nakagapos na sa haligi. Nakakadena na rin ang mga paa nito. Ang mata naman niya ay puro puti na lang, habang ang mukha naman ay may mga ugat na nakaumbok, nangingitim ang labi at ang mga kuko. Kami na bahala sa isang ito. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mapagaling siya. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Hindi ito magiging madali.
Kaya dapat marunong din kayong maghintay kung kailan natin siya may babalik sa dati. Tumango lang ang dalawang matanda. Sumenyas naman sa amin si Mang Jojo. Kaming tatlo naman ay parang napasubo na lang din. Sinunod namin ang mga sinabi niya kahit wala naman yun sa usapan namin. Ang pagkakaalam lang kasi namin ay manonood kami. Nung oras na yon ay nakakaramdam na ako ng kilabot. Sa tuwing titingnan ko ang itsura ng lalaking parang wala na sa sarili, nararamdaman kong nagtitindigan na ang mga balahibo ko. Huwag kayo matakot. Hindi naman kayo masasaktan yan hanggat narito ako. Kaya kalma lang kayo. Sundin nyo na lang ang mga sasabihin ko at walang mangyayaring masama sa inyo. Tiyo naman kasi, hindi niyo naman kami nasabihan na ganito palang gagawin namin. Kala namin manonood lang kami. Ang tawag doon, surprise! Binigay na sa akin ni Mang Jojo ang isang botelya. Naglalaman yun ng kulay berdeng likido na ayon sa kanya, kailangan ko raw yung ibigay sa kanya kapag nangingisay na ang lalaki. Gary, simulan mo na nga pagbabasa ng pahina 23. Ikaw naman, Betong, dito ka sa likod ng lalaking ito. Ipapahid mo itong lagi sa kanyang leeg. Teka lang, hindi ba ako masasakmal niyan? Masasakmal ka kung babagal-bagal ka. Ayoko. Baka mamaya maging aswang din ako. Ikaw, Santiago. Ako po? Oo, ikaw. Sige, ako na lang po. Hindi ko rin alam kung bakit ako pumayag ng mga sandaling yon, Kabanong. Maya-maya lang, pinapahirang ko na lang ng langis ang lalaki. Pumapalag siya, parang nasasaktan. Kaya naman, hindi naging madali para sa akin ang gawain na yon. Pero dahil ayaw kong mapahiya kay Mang Jojo, ginawa ko ang makakaya ko para hindi ako masakmal ng lalaki. Hindi nagtagal ay naubos na rin ang langis. Natapos na rin sa pagbabasa si Gary at ang lalaki naman ay nawala na rin ng malay. Akin na yung hawak-hawak mo, Betong. Gary, Santino, tulungan niyo akong maibok ang bibig niya habang wala pa siyang malay. Tiyo, baka magising yan bigla at sakmalin kami. Kaya nga dapat bilisan natin. Kasi baka mamaya kapag babagal-bagal magising na itong lalaking ito. Maigpit ang pagkakasara ng bibig ng lalaki kaya nahirapan kaming ibukayon. Kailangan pa naming barahan yon ng batong panghilod para lang maipasok ang likidong ipapainom sa kanya. Nang mapainom na ang likido, agad na kaming dumistansya. Muling nagising ang lalaki. Nagwawala na naman siya at namumula ang mga mata. Parang galit na nakatingin kay Mang Jojo. Ano pong nangyayari sa kanya? Normal lang yan dahil siya ipinainom natin. Maya-maya lang magiging kalmado na rin siya. Normal talaga yung ganyan? Parang makakatakas na Labas lang ako Nagmamadaling lumabas si Betong sa takot na baka isa siya sa lapain ng lalaki sakaling makatakas yun. Pero makalipas lang ang 1 minuto, unti-unting nanghina ang lalaki. Akala namin noon ay bumalik na yon sa pagiging tao. Pero hindi tuwa ang nakita naming reaksyon ni Mang Jojo. Ano pong problema? Nasa maayos na kalagayan na siya. Hindi na siya aswang? Bakit parang hindi ka masaya? Kinabahan lang naman ako. Munti ka na kasing hindi kayanin ng katawan niya ang pinainom natin. Nang marinig yun ng 2 matanda sa gilid, ay nakahinga sila ng maluwag. Tuwang-tuwa sila. Huwag niyo muna siyang palalabasin, ha? Bukas ng umaga kapag nagkamalay na siya, bigyan niyo kagad ng prutas at gulay. Mas maganda kung walang timpla, yung inilaga lang sa gulay. Yung prutas naman, ibabad niyo muna sa tubig ng 5 minuto bago ipakain sa kanya. Wala muna karne. Kapag nakita niyong hindi na siya balisa, saka niyo siya pakainin ng karne. Ay, isa pa pala. May mga ibibigay akong pangontra sa inyo na dapat ilagay nyo sa bakuran para hindi kayo malapitan ng aswang. Malaki kasi ang tsansa na balikan siya ng mga aswang para yang gawin ulit. Pwede nyo rin akong i-text o tawagan kapag may naramdaman kayong kakaiba sa paligid niya. Tumango-tango ang mag-asawa. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay lumabas na rin kami. Nakahinga na rin kami ng maluwag. Aminadong kinilabutan talaga ako noon, Kabanong.
Pinagpawisan ako ng malamig dahil sa kaba. O ano? Masaya ba? Anong masaya doon, Tiyo? Matapos mong ipamukha sa amin na totoong aswang, pinahawak mo pa talaga sa amin. Ay, sus! Kayo naman, wala naman yun eh. Hindi pa nga gano'n ang mga mababagis na aswang. Hirap palang makasama ka, Mang Jojo. Tuwang-tuwa ka sa mga nakakatakot na bagay eh. Sa susunod, dadaling ko naman kayo kung saan nakakakuha ng mutya. Ano na naman po yan? Pambihira oh. Ang mabuti pa, kumain na lang muna tayo. Nakakagutom kaya yung ginawa natin. Saan niyo ba gusto? Ako nang bahala. Si Mang Jojo lang ang masaya ng mga sandaling yun, Kabanong. Habang kaming magkakaibigan ay nawiwindang pa rin. Hindi pa rin kami makapaniwala na meron kaming nakaharap na aswang. May narating kaming kainan. Bago namin kainin ang mga ulam na nasa lamesa, isa-isa yung pinataka ng kalamansi ni Mang Jojo. Bakit po nilalagyan ng kalamansi ang sinigang? Oo nga, pati itong paksiw ang asim-asim na nga. Ano pa itong itlog na prito na may kalamansi? Ang mga aswang ay nangyayanggaw gamit ang ulam. Para malaman kung hindi ito luto ng aswang, patakan mo ng kalamansi. Kapag hindi ito nagkulay itim, ibig sabihin, ito ay normal na luto ng tao. Napapatango na lang kami sa sinabi niya, Kabanong. Kahit na ang totoo, medyo nawiwirduhan na rin talaga kami. Natapos naman ng maayos ang kainan namin doon. Nakabalik na rin kami ng bahay ni Mang Jojo dakong 4:00 na ng hapon. Kung saan-saan pa kasi kami nagpunta. Maraming salamat sa pag-aalala niyo sa akin kanina ha. Kasi naman, hindi ko na rin kasi talaga kayang mag-isa sa mga ganoong sitwasyon. Kailangan ko na talaga ng mga aalalay sa akin. Alam niyo naman, matanda na ako. Di bale, sa susunod... Ay, hindi na. Wala nang susunod, Tiyo. Nakakatakot yung trabaho na yan, no? Pakiramdam ko kanina, sinuwerte lang talaga tayo eh. Tapos, wala pang sahod. Oo nga pala, sahod. Teka ha. Sandaling pumasok ng bahay ang matandang albularyo. Pagbalik niya ay may daladala na siyang pera. Binigyan niya kami ng tigda 2,000. Agad na umarko ang ngiti sa aming muka. Malaking binayad sa akin ng mag-asawang yon. Mukha lang silang walang pera pero maperang 2 yon. Ano, ayos ba yan sa sweldo? Uy, ayos na ayos to. Mas malaki pa ito sa arawan namin doon sa factory. Ayos din pala eh, no? Kung araw-araw may ginagamot kang ganun, di paldo-paldo ka pala. Paldo talaga. Lalo na kapag merong tutulong sa akin. Pero delikado pa rin eh. Parang laging nasa kabilang hukay yung paa mo. May mga trabaho talagang delikado. Pero yun ang mga trabahong malalaki ang kita. Paano na yan? Uuwi na ba kayo? Pauwi na rin. Malapit na rin gumabi. Siya sige. Basta, text ko kayo kapag meron ako ulit pagagalingin na nayanggaw ha. Nagpaalam na rin kami kay Mang Jojo ng mga sandaling yon. Habang naglalakad kami, hindi pa rin maalis-alis ang ngiti namin. Kung tutuusin, wala naman talaga kaming gaanong ginawa sa trabaho ni Mang Jojo. Pero kumita na kagad kami ng tigda 2,000. Dapat 1,000 lang sa'yo, Betong. Lumabas ka kanina eh. Wala na. Itong binigay sa akin ni Mang Jojo eh. Pero ang laki pala talaga ng kinikita ni Mang Jojo. Pero di ba, ang sabi nila, dapat donation lang ang binabayad. Kasi ang mga albularyo daw dapat hindi nagpapabayad. Kasi nga, bigay ng Diyos ang kakayahan nilang makagamot. Diyos ko, sa mahal ng mga bilihin ngayon, ayos lang naman sigurong nagpapabayad. Lalong-lalo na kung nalalagay sa panganib yung buhay. Oo, sang-ayon ako dyan. Pero salamat sa inyo at sa tiyuhin mo. Kahit papano may maiuwi ako sa bahay. Paldo na naman si Mang Omar niyan. Pero pre, wag mo naman ipaalam na may pera ka. Baka burautin ka na naman nun. Napabuntong hininga na lang ako, Kabanong. Tama naman si Betong. Kapag kasi alam ni Tatay Omar at Ate Amira na meron akong pera, hindi na naman sila maglalabas ng panggastos sa bahay.
Kaya nang makauwi ako, nagkunwari akong malungkot. Kapag ganun ang itsura ko, ang unang iisipin nila ay pagod ako at walang kapera-pera. Pagpasok ko pa lang ng bakuran, naabutan ko sila sa gilid habang nagmemeryenda. Gusto ko sanang humingi ng tinapay pero alam ko naman na para lang yun sa kanilang dalawa. Santino, ikaw magluto ng hapunan ha. Pagod ako eh. Di ba wala ka naman pasok ngayon? Bakit hindi kaya ikaw? Kaya nga day off, di ba? Ilalaan sa pahinga. Tapos gusto mo ako mapagod? Kasasabi ko lang pagod ako eh. Wala naman sigurong mahirap intindihin doon, di ba? Oo na, sige na. Lagi naman eh. Pagod daw eh, wala namang ginawa. Aangal ka pa talaga. Pero may pera ka pa ba dyan? Ho? Wala na po eh. Di ba binigay ko na sa inyo yung huling pera ko? Wala na nga akong pamasahe para bukas eh. Hindi kasi nanalo yung perang binigay mo eh. Napakamalas ko talaga kapag sa'yo galing yung pera eh. Dahil kasi siguro yan sa balat mo sa puwet mo eh, no? Sige po, magpapahinga na po muna ako. Magluto ka na muna. Mag-aalas 6 na rin eh. Para mamaya eh, kakain na lang. Bumuntong hininga na lang ako. Wala na akong lakas para makipagtalo pa sa kanilang dalawa. Agad naman akong tumungo sa kusina namin. May mga tira-tira pang gulay doon at meron ding karne na tinadtad. Na sa tingin ko, halagang 50 lang yon. Parang panghalo sa pansit na sobrang konti. Kahit na kailan, napakakuripot talaga ng dalawang to. 50 pesos lang yata tong giniling na to eh. Magsisimula na sana ako maghiwa nang biglang may naramdaman akong hapdi sa kanang pisngi ng puwet ko. Akala ko'y napaso ako pero wala pa naman akong sinisindihan na kahit na ano. Nagmamadali ako nagtungo sa banyo namin. Tiningnan ko kagad kung anong meron sa puwet ko. Pagtapat ko sa salamin, wala naman akong nakitang problema. Napatingin na lang ako sa balat ko roon. Kasing laki yun ng mapa ng Mindanao. Napapailing na lang ako kapag naaalala ko ang laging sinasabi sa akin ni Tatay Omar na baka kaya malas kami sa buhay ay dahil meron akong balat sa puwet. Ganun kasi ang paniniwala ng mga taga samin. Kapag may balat ka sa puwet, malas. Kapag sa balikat, pasandaw ang krus. Mahirap ang buhay. Kapag ang balat naman ay nasa ulo, matalino raw. Ang dami nilang pinaniniwalaan na hindi naman katanggap-tanggap. Wow, mukhang masarap ang niluto mo ah. Sana naman, di ba? Para naman matuwa naman kami sa hapunan na to. Palagi kasing walang kwenta pag nagluluto ka eh. Nako, kailan ba nakapagluto ng masarap yan? Kung hindi matabang, maalat. Palibhasa, sanay sa pagkain na hindi masarap eh. Dinamihan ko ng bawang yan para mas mangibabaw yung linamnam niya. At dahil kakaunti lang ang karne, dinamihan ko ng toyo at pinakuluan ko. Hanggang sa higupin ng karne ang toyo at magmantika. May nalalaman ka pang pagganyan-ganyan ha. Kapag ito hindi masarap, sa labas ka matutulog, makikita mo lang. Tinikman ni Tatay Omar ang niluto kong giniling kabanong. Umarko ang ngiti sa labi niya, kaya nakahinga na ako ng maluwag. Habang si Ate Amira naman ay tahimik lang na kumakain. Pagkatapos namin kumain, ako pa rin ang nagligpit at naghugas ng mga pinggan. Habang silang dalawa ay nanonood na ng paborito nilang palabas sa TV naming kukurap-kurap. Mga bandang 10:00, nagtungo na ako sa kwarto ko. Nang maisalampa ko na ang sarili ko sa papag, ay napabuga ko ng hangin. Pagod na pagod ako sa buong araw. Napakadaming nangyari. Napatingin na lang ako sa larawan na nasa gilid ng papag ko. Larawan naming dalawa yon ni Mama Teresa nung bata pa ako. Mapait ng ngiti ang bumakas sa mukha ko. Ma, miss na kita. Bakit ba kasi ang aga mong nawala eh? 10 taon pa lang ako noon, Ma. Sana man lang pinaabot mo ng 20 anyos ako bago ka nawala para mas naiintindihan ko. Ngayon kasi naguguluhan pa rin ako kung bakit ka biglang nagkasakit eh. Malusog ka naman noon. Niyakap ko na lang saglit ang larawan na yon. Hindi ko na namalaya na
nakatulog na pala ako. Nagising lang ako bandang 5:00 na ng umaga. Naramdaman ko na naman kasi na parang may umiinit sa kanang pisngi ng puwet ko. Dali-dali akong tumayo sa pag-aakalang may nasusunog sa papag. Pero pagtingin ko wala naman. Hinubad ko ang short ko at tiningnan sa salamin. Wala namang paso. Wala namang dumikit na mainit na bagay. Tanging ang balat ko lang ang naroon. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit parang may mahapdi palagi sa puwet ko na parang napapaso? Guni-guni ko lang ba yun? Napapailing na lang ako at lumabas ng bahay namin, Kabanong. Bibili na lang sana ako ng pandesal nang biglang makakasalubong ko si Gary. Parang wala siyang kagana-gana, matamlay. Oh, ang aga mo naman. Saan ang punta mo? Ikaw talaga pupuntahan ko. Hindi pa kasi ako nakakatulog Kagabi ko pa sana to dapat sinabi sa iyo Kaso nagdadalawang isip ako. Ano ba yan? At bakit hindi ka nakatulog ng dahil dyan? Pre, wala na tayong trabaho. Nag-text sa akin kagabi si Larry. Sabi niya, tuluyan ang pinasara ng munisipyo yung factory. Walang iyang amo natin. Wala pa talagang permit. 2 taon nag-operate, hindi man lang kumuha ng permit ang loko. Ngayon, tayong kawawa. Yung mga Saudi natin, malabo nang makuha kasi nalugi na rin yung amo natin Nalulung pa sa sugal. Halos manlambot ako ng mga sandaling yon, Kabanong. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin yun kay Tatay Omar at Ate Amira. Natatakot ako na baka kapag nalaman nilang wala na akong trabaho, baka tuluyan na nila akong palayasin. Natulala na lang ako nung umagang yon. Dahil wala na akong dahilan para umalis. Alam ko magtatanong sila kung bakit hindi ako papasok. Hindi ko rin naman pwedeng sabihin na day off ko dahil kaka-day off ko lang. Oh, 8:00 na. Di ba 9:00 pasok mo? Bakit hindi ka pa naliligo? Wala ka na bang trabaho? Ho? Hindi nagmumuni-muni lang ako. Maya-maya maliligo na rin ako. Kailangan kong pumasok kasi mauubusan na tayo ng bigas Haba, buti naman at naisip mo yan. O sige na, aalis na ako. Yung mga hugasan huwag iwang nakatiwangwang sa lababo. Napabuntong hininga na lang ako. Wala talaga akong choice noon kundi magpanggap na may pinapasukan pa rin trabaho. Naisip ko noon na sasamantalahin ko na lang ang araw para makahanap ng bago mapagkakakitaan. Naganda na ako. Naligo na rin ako para umalis ng bahay. Pero ang totoo, diretso ko sa bahay nila Gary. Naabutan ko siyang pahiga-higa lang sa bakuran nila. Siya kasi, walang problema sa pamilya niya kahit na magtrabaho siya o hindi. Oh, papasok ka? Di ba wala na nga tayong... Huwag kang maingay. Hindi nga alam ng dalawa sa bahay Kaya ka pala nagkukunwaring papasok Nako, hirap naman ang sitwasyon mo. Tara, samahan mo ako. O saan? Hahanap ng bagong trabaho. Sa bayan? Oo, doon sa bayan marami pang factory. Kakapasok lang balita sa akin kanina. Yung ibang factory din pala, pinasara. Same issue, wala rin permit. Kaya nga tinatamad akong maghanap ng trabaho ngayon kasi halos lahat palyado. Walang yan naman buhay to. Napakamalas ko talaga, kahit na kailan. Siguro dahil talaga to sa balat ko sa puwet. Huwag kang maniwala sa malas-malas na yan. May kanya-kanya tayong oras, ano ka ba? Teka, may naisip ako. Ano naman? Paano kung maging helper na lang tayo ng tiyuhin mo? Ha? Sigurado ka? Ewan ko kailangan ko talaga ng mapupuntahan para di nila mahalatang wala na akong trabaho Di isama natin si Betong. Stress din ngayon yun Pinunta namin kagad si Betong, Kabanong. Walang pagdadalawang isip naman niya kaming sinamahan. Noong mga oras na yon ay kahit papano gumaan na rin ang pakiramdam ko. Kahit na papano hindi malalaman ni Tatay Omar at Ate Amira na isa na rin akong palamunin. Nakarating naman kami ng maayos kahit na nalula na kami sa tulay.
Buti na lang ay inabutan namin si Mang Jojo. Abala lang siyang nagbabalat ng mais para ipanglaga. Kahapon lang nandito kayo Anong problema? Tatambay kayo? O kikwento ko na naman kung paano tumaisasot itong pamangking kong sigari. Tiyo, nandito kami hindi para makinig ng kwento mo. Problemado kaming lahat Hulaan ko. Isa sa inyo ang hiniwalayan ng babae, ano? Hindi po yun. Ano kasi, nawalan na po kasi kami ng trabaho ngayon ako po kasi, di po pwedeng malaman ng mga kasama ko sa bahay na wala na akong trabaho at baka palayasin na ako. Kaya naisip ko, dumito na muna at uuwi na lang kapag gagabi na. Di ilang araw mong gagawin yan? Hindi ko nga po alam Pero, Mang Jojo, pwede po ba kung umextra sa trabaho ninyo? Akala ko may natatakot ka. Wala na po akong magagawa Pwede naman. Huwag ka mag-alala. Hindi naman palaging ganun ang ginagawa ko. Naku, maraming salamat to. Hulog po talaga kayo ng langit. Walang problema. Kayong dalawa, anong ganap ninyo? Wala rin po kaming trabaho Kung sumama na lang din kaya kayong dalawa sa amin. Nagkatinginan ng dalawa. Napilitan na lang din silang sumama sa amin kaysa naman tumambay sila sa mga bahay nila. Pagsapit ng hapon, umalis kami ng bahay ni Mang Jojo. Ayon sa matandang albularyo, meron lang kaming pupuntahang bagay. Isang bagong pasyente na may ipagagamot na karamdaman. Aba, ang sarap talaga ng hangin. Sariwa ang hangin dito, ano? Mang Jojo, matanong ko lang ho. Sa gubat ba talaga lagi dumadaan ng mga albularyo? Oo naman. Para kung sakaling may mga madaan ng halaman na pwedeng gamot, kumukuha na rin kami. Di ba parang delikado naman? Kasi sa mga ganitong lugar nagtatago ang mga aswang Nabasa ko rin sa libro. Ang mga aswang daw mas mabibilis kapag marami silang mapagtataguan. Tama naman ang mga sinasabi ninyo. Pero ako kasi, hindi naman ako natatakot sa mga aswang na yan Nung araw pinagpapapaslang lang naman namin sila. Mang Jojo, kasama mo kasi kami, kaya delikado talaga. Oo nga pala. Pero huwag kayo mag-alala. Hindi ko naman kayo pababayaan sakaling may mga aswang na humarang sa atin. Napapailing na lang kami nung mga sandaling yon, Kabanong, na mayani ang katahimikan sa mga sumunod na sandali. Maya-maya pa, meron na kaming natanaw na isang bahay. Ilang metro ang layo noon sa mga kabahayan na nasa baryong malapit. Bagay na ipinagtaka naman namin kung bakit. Tiyo, ba't dito nakatirik yung bahay niya at hindi doon? Hindi ko alam. Hindi ko naman kilala ang may-ari ng bahay na yan Nag-text lang naman siya sa akin. Baka masyado na kasing matao doon sa baryo, kaya dito siya nagtayo ng bahay. Pero pwede rin namang dahil ayaw niya talaga ng maraming tao. Mabuti pa. Lapitan na lang natin at nang malaman natin kung ano ang kanyang sakit. Nauna nang naglakad si Mang Jojo. Sumunod na rin naman kami sa kanya. Nang nasa harapan na kami ng pintuan, ay malakas na kinatok ni Mang Jojo yon. Walang tumutugon mula sa loob. Tiyo, wala naman yatang tao Alam ba niya na ngayon ka darating? Oo, alam niya. Sabi pa nga niya sa text niya ASAP. Ano bang ibig sabihin ng ASAP? As soon as possible. Yan daw ang ibig sabihin niyan Aba, sino kayo? Sabay-sabay kaming napalingon sa likuran nang marinig ang boses ng isang matandang babae. Nakatingin siya ng seryoso sa amin. Nakasuot lang siya ng tipikal na suot ng matatandang probinsyana. Narito po ba si Hermina? Sabi niya kasi dito siya nakatira. Isa po kasi ako kalbularyo at magpapagamot siya sa akin. Ako si Hermina. Ikaw? Bakit? Umaasa ka bang isang magandang babae at sexy ang dadatnan mo? Hindi naman. Maupo na muna kayo. Ikukuha ko lang kayo ng maiinom. Hindi na. Ayos lang naman kami. May dala naman kaming tubig. Sigurado ba kayo? Oo, wala problema.
Sabihin mo lang kung magsisimula na tayo. Ay sandali lang. Magpapalit lang ako ng suot ko at maghuhugas ng paa. Maputi kasi sa bukid ngayon. Tiyo, mukha naman siyang walang sakit ah. Hindi porke mukhang malakas wala nang sakit. Kaya nga magpapakonsulta sa akin Parang mukhang masungit yung matanda ah. Oo nga, hindi man lang marunong umiti. Ang mahalaga naman ay papagaling natin kung ano man ang sakit na dinadaing niya. Makailang minuto lang ay bumalik na sa amin na matandang babae. Naupo siya sa kabilang upuan na kaharap lang din namin. Tiningnan niya kami isa-isa. Nakaramdam naman kami ng pagkailang kaya sa ibang direksyon na lang kami tumingin na magkakaibigan. Kailangan ba talagang meron kang mga kasama? Ay magmula kasi ngayon, makakasama ko na sila. Mga alalay ko, mga yan. Bakit? May problema ba? Wala naman. Hindi lang kasi ako sanay na maraming tao. Kung napapansin nyo, nasa labas ako ng baryong yon kasi maraming tao doon. Huwag ka mag-alala. Mababait naman tong mga kasama ko. Hindi naman sila maingay. Nandito sila kasama ko para umalalay sa akin kasi matanda na rin naman ako. Matanong ko nga pala. Ano bang iniinda mong sakit? Namamaga ang isa kong binti. Nagsimula lang naman ito nang matapilok ako. Gusto ko sanang ipahilot kasi kahit na ilalakad ko naman siya ng maayos, mas sumasakit siya kapag sumasapit na ang gabi. O kaya naman kapag bago ako matulog. Ay nako, namamaga na palang binti mo yan Kapag namamaga na kasi, hindi na yan basta-basta hinihilot kasi baka mas lalong may magalaw na ugat. Anong gagawin natin? Tititigan? Muntikan na kaming matawang tatlo nung oras na yon. Pero pinigilan lang namin dahil masama ang tingin sa amin ni Aling Hermina. Akala kasi namin ay nagbibiro siya. Seryoso pala talaga ang pagkakasabi niya. Meron ako mga daladalang panghaplos. Kompletong-kompleto ako palagi. Ang panghaplos na ito makakatulong para ma-relax sa mga muscle at pwede ko ring hilut-hilutin ng bahagya para mas manotang epekto ng langis. Meron din akong ibibigay na halamang gamot na dapat inumin mo kada 3 beses sa isang araw. Makakatulong yon para mabilis ang pag-impis ng pamamaga. Paano naman ako makakasiguro na epektibo yan? Makakasiguro ka lang na epektibo ito kapag umepekto. Ha? Ibig ko sabihin ang tanging paraan lang para malaman kung epektibo ito kailangan mong subukan. Sa akin mo palang ba yan unang gagamitin? Ay hindi. Nagamit ko nito sa iba at lahat naman gumaling. Kaya magtiwala ka sa akin. Matagal na akong nag-aalbularyo. Kung matagal ka nang nag-aalbularyo, ibig sabihin naniniwala ka sa mga aswang. Sa tanong na yun ng matandang babae ay sandaling natigilan si Mang Jojo. Kahit kami rin ay nagkatinginan. Bigla-bigla na lang kasing nagpasok ng ganong klase ng usapin ng matanda kahit wala namang koneksyon sa sakit niya sa paa. Naitanong ko lang naman. Kasi lahat ng napuntahan kong albularyo na tinanggihan ako, ang sinasabi sa akin ay mas prioridad nila ang may kinalaman sa aswang kaysa sa simpleng pilay lang. Baka ako ganon ka rin. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako ganon. Lahat ng pasyente ko tinatrato ko ng tama. Kung sino man ang mga albularyo na una mong nalapitan, mga siraulo mga yon. Maya-maya lang, nagsimula na rin sila. Kami naman ay nasa upuan lang habang pinapanood si Mang Jojo sa ginagawa niya. Wala kaming ibang magawa kundi maghintay lang kung kailan kami kakailanganin. Pero natapos na lang ang ginagawa niya ay wala naman siyang pinagawa sa amin. Inumin mo lang ang binigay ko sa iyong gamot. Unti-unti iimpis ang maga. Sige, susundin ko ang mga sinabi mo. Inabutan na ng matandang babae si Mang Jojo ng bayad. Pagkatapos ay lumapit na rin siya sa amin. Tapos na yun? Paano kami? Wala kaming ginawa. Mamaya may gagawin kayo. Sa ngayon, umalis na muna tayo rito. Punta muna tayo sa baryong yon para magpalipas ng oras. Kakain din tayo.
Hindi ko alam kung bakit parang naging seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Mang Jojo noong mga sandaling yon. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ako ng kaunting kaba. Pinilit ko na lang hindi yun pansinin. Maya-maya pa, narating na rin namin ang baryo. Hindi yun kalayuan sa bahay ni Aling Hermina. May napuntahan kaming lugawan na agad din naman namin pinwestuhan. Kagaya ng laging ginagawa ni Mang Jojo, papatakan niya muna ng kalamansi ang mga kakainin namin para masigurong hindi yun pangyanggaw. Mang Jojo, pwedeng malaman namin kung ano yung gagawin namin mamaya? May iba ka pa bang kliyente na pupuntahan natin? Basta, mamaya ko na lang sasabihin sa inyo. Napapailing na lang si Gary nung mga sandaling yon, Kabanong. Itinuon na lang namin ang pagkain ng lugaw. Pagkatapos, pumunta kami sa palengke para doon na rin mamili. Dakong 5:00 na nang lumabas na kami ng baryo. Inakala namin na diretso uwi na kami. Pero iba ang direksyon na aming dinaanan. Tiyo, nasa na naman tayo pupunta? Akala ko ba sa kabila na tayo dadaan para mas malapit sa sakayan? Pabalikan natin yung bahay ng matandang babae. Oh, bakit naman? Akala ko ba tapos na kayo doon? Uy, si Mang Jojo. Mukhang type yung matanda. Nakakumpirma ko na. Nakumpirma ang alin? Ang matandang yun ay isang aswang. Ho? O paano nyo naman nasabi yan, Tiyo? Bago ko siya puntahan, nasabihan na ako ng isa kong kapwa albularyo na taga roon lang din sa baryo. Ang mga taga sa kanila ay pinaghihinala ng matandang si Hermina na aswang. Kaya kanina, inobserbahan ko siya ng maigi. At doon nga nalaman ko na isa pala siyang aswang. Aswang? Yung matanda? Sus, pambihira. Hindi naman namin nahalata Marahil mataas na uri ng aswang siya, kaya mahirap talagang mabusisi ang totoo niyang kulay. Ano naman ang gagawin mo ngayon dyan, Tiyo? Di gagawin ko kung ano ang dapat. Kung mapapalaban, di mapapalaban. Ibig niyong sabihin, mapapalaban din kami? Kung kailangan niyong protektahan ang sarili niyo, protektahan niyo. Nagtindigan ang balahibo namin sa mga oras na yon, Kabanong. Naisip ko pa lang na may haharapin kaming aswang ay medyo nababahala na ako. Hindi ko kasi talaga alam kung anong magagawa namin para tulungan si Mang Jojo. Ilang sandali lang, natanaw na rin namin ang bahay ng matandang si Hermina. Pero hindi kami agad lumapit. Nagbasid na muna kami sa paligid. Mga ilang sandali lang, nakita na naming umalis sa matandang babae. Hinintay na muna naming makalayo yun. Saka kami lumabas at pumunta sa bakuran. Ano ba talagang gagawin natin dito? Wala naman yung matanda. Kailangan nating makuha ang mga kagamitan niya sa pangyayanggaw. Malakas ang inala ko na isa siya sa mga nangyayanggaw sa mga tao. Teka, meron tayong problema. Anong problema? Yan Ang alin? Pagtingin namin sa tinuturo ni Betong, nakita namin ang matandang babae na nasa labas na ng bakuran. Ang akala namin ay umalis na siya. Pero ganun na lamang siyang nakabalik ng mabilis. Anong ginagawa niyo at bakit pa kayo bumalik sa bakuran ko? Nung unay hindi namin alam ang sasabihin, kaya hinayaan na lang namin si Mang Jojo na umisip ng dahilan. Meron kasi akong nakalimutang bagay. Hinahanap namin. Anong bagay? Yung botones ng polo ko, nalaglag yata rito hindi ko pwedeng hayaan kasi ang hirap makahanap ng ganong klase ng botones. Yung totoo, anong dahilan at bakit kayo bumalik dito? Yun nga lang ang dahilan. Bakit? May iba pa ba? Wala rito ang botones na yon. Pumunta ka rito kanina ng ganyan ng polo mo. Patay na. Booking na tayo. Medyo kinakabahan ako noon kasi sa isip-isip ko ay mabubuko na kami ng matandang babae, Kabanong. Sa itsura pa lang noon ay parang ang hirap niyang lokohin. Pagtingin naman namin kay Mang Jojo, kalmado lang siya at parang sanay na siya sa mga ganoong sitwasyon. Kaya nga nagbabakasakali ako na baka dito na nahulog. Kasi nung pumunta kami nung wala ka pa,
maayos pa ang botones ng polo ko. Pero nung nagsimula na tayo nawala na yung botones. Baka lang naman dito ko nahulog. Hindi naman siguro masama kung hahanapin ko ngayon. Lalo na't mahalaga talaga yon para sa akin. Sa tagal ko na sa mundong ito, alam ko kung kailan nagsasabi ng totoo ang isang tao at alam ko kung kailan hindi. Kaya hindi mo ako maloloko. Kung ano man ang pakay ninyo, umalis na kayo bago pa ako magpatawag ng barangay. Biglang sumeryoso na ang mukha ni Mang Jojo. Mas kinabahan na kami noon. Pakiramdam namin anumang oras ay may mangyayari ng masama. Barangay, magsusumbong ka. Yung balita ko hindi ka naman nila kinikilala bilang kalugar nila. Anong pinagsasasabi mo? Nabalitaan ko lang naman na kahit isa, wala kang kaibigan sa baryong yan. Kaya malabong makapagsumbong ka sa barangay. Bakit? Ano kailangan mo? Ikaw ang dapat kong tanongin yan. Anong kailangan mo sa akin at bakit mo ako pinapunta rito kahit na alam mong kung sino ako? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Teka sandali. Botones pa rin ba yung pinag-uusapan natin dito o iba na? Umalis na kayo. Dahil nakakaabala na kayo sa akin. Kailangan ko munang mahanap yung botones. Hindi botones ang pakay mo! Hindi alam mo na kung anong sinasabi ko. Nung mga sandaling yon, nakita na namin ang pagbabago ng reaksyon ng matandang babae. Si Mang Jojo naman ay pangiting-ngiti at ramdam namin ang pagiging kalmado. Mga ilang sandali pa, nakita na lang namin na meron ng inilabas na patalim si Mang Jojo. Madali itong pinukol yon sa matandang babae pero nabigla kami sa bilis nito. Nakagapang agad ito patungo sa kabilang banda. Kagaya nga ng palagi kong inaasahan, lumalabas ang tunay na kulay ng mga aswang kapag nasa panganib ang buhay nila. Wala ka ba'y tatago sa akin, Hermina? Paano mo naman nalaman na aswang ako? Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ngayon, tatapusin natin ang gabing ito ng matiwasay. At mangyayari lang yon kapag ikaw ay namatay. Wow! Tumutugma! Anong kailangan mo sa akin? Anong binabalak mo sa akin? Paano mo ako nakilala? Tingin mo sasagutin ko ang tanong mo? Di mo nga sinasagot ang tanong ko? Hindi mo na kailangang sagutin pa. Alam ko na ang maaaring dahilan. Siguro, iniisip mo na alam ko kung saan makukuha ang mga mutsyano. Alam ko nga. Pero kahit na anong gawin mo, kahit na patayin mo ko, hindi mo yun magagamit. Hindi ko hahayaan na magamit yun ng mga aswang na kagaya mo. Wala akong pakialam sa sinasabi mong mutya. Alam ko na. Baka iniisip mo na alam ko kung saan makikita ang sinasabi sa propesiya nyo tungkol sa isang tao na nagtataglay ng natural na mutya sa kanyang katawan. Alam ko nga. Pero hindi ko sasabihin. Sasabihin mo sa akin yan sa ayaw at sa gusto mo. Humanda ka! Kayo tatla, maganda kayo. Anong gagawin namin? Malamang, tutulungan niyo ka. Si Tiyo naman kasi ginalit mo pa eh. Sinira mo ang lahat ng plano ka! Masyadong hilaw ang plano mo. Umatake na ang matandang aswang. Napakapit kaming tatlo sa isa't isa na makita naming mabilis na gumapang si Aling Hermina patungo kay Mang Jojo. Nawindang kami. Hindi namin inakala na kahit pala matanda ng isang aswang, nakakakilos pa rin ng ganun kabilis. Hindi naman nagpatinag si Mang Jojo. Sinibayan niya ang matandang babae. Bawat kalmot sa kanya, nasasalag naman niya ng daladala niyang itak. Kala mo, hindi ko alam kung ano ka. Unang pa lang, basang-basa na kita. Pinasakay lang kita. Kaya siguro nagsama ka ng mga abubot. Kasi alam mong hindi mo naman ako kakayaning mag-isa. Si Mang Jojo naman ang umatake. Pero sa kasamaang palad, nakailag si Aling Hermina. Nawalan nito ng balanse kaya nasubsob si Mang Jojo. Akmang aatake na siya ng patalikod pero noong mga oras na yon, parang kusa akong nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit at iligtas siya. Tumakbo ko ng mabilis. Hindi yun inaasahan ng matandang aswang kaya hindi niya nailaga ng tadyak ko. Sumubsob din ang matandang aswang sa gilid at saka inalalayan ko ng makatayo si Mang Jojo. Ayos Salamat ha. Hindi ko rin alam kung paano ko nagawa yun eh. Paepal ka palang binata ka. Gusto mo ring mamatay ano? Sige, ikaw ang uunahin ko.
Ako ang kalaban mo kaya ako lang ang unahin mo. Ugali na ba talaga ng mga aswang na unahin ng mga mahihina? Hindi na nagsalita ang matandang babae. Nagmamadali na itong gumapang palapit sa akin. Kakalmutin na niya sana ako pero humarang si Mang Jojo at hinataw niya yon ng itak. Munti ka ng tamaan si Aling Hermina pero nakailag lang ito. Talagang sinusubukan mo kang matanda ka, ha? Anong gagawin mo? Maghihimala? Sa tanda mong yan hindi mo na rin naman kayang gumalaw ng mabilis. Isa pa, wala ka namang gamit na anting-anting o mutya para labanan ako. Kasi nga, wala nang anting-anting at mutya na pwedeng sa'yo kasi mahina na rin ang katawan mo. Kaya anong gagawin mo ngayon? Ha, tanda? Napakadaldal talaga ng mga aswang ano? Tingnan na lang natin ang mga sinasabi mo. Inilabas na ni Mang Jojo ang kanyang mahabang katana. Sa puntong ito, pansin namin na parang bumilis ng kaunti si Mang Jojo. Matapang niyang nilapitan si Aling Hermina. Paghataw niya ng katana, tinamaan na ang matandang babae sa kamay. Agad namang sumirit ang dugo nito. Dahilan para mas lalong ganahan si Mang Jojo. Inatake niya lang ng inatake si Aling Hermina hanggang sa marami na ang nagawa niyang hiwa sa katawan ng aswang. Ano kakala mo sa akin? Umaasa sa mutya at anting-anting? Mga nakakalimutan mo. Kasama ako sa listahan ng mga manunugis at albularyong banta sa buhay niyong mga aswang. Hindi mo yata inaral ang mga tungkol sa akin bago mo tinangkang mapalapit ako sa iya? Visit ka talagang matanda ka! Papatayin kita ngayon! Kahit hirap ng kumilos sa matandang babae, sinubukan pa rin itong makalapit. Pero dahil mabagal na rin ang kilos nito, ay hindi naman ito makatama. Muling hinagupit ni Mang Jojo si Aling Hermina at sa puntong yon, sa tagiliran na tinamaan ng matanda. Kaya napadistansya na ito sa amin. Takot na takot ang muka. Anong problema? Hindi mo na makaya? Totoo nga dapat hindi kita minamaliit. Hindi naintindihan mo na ngayon kung anong pagkakaiba nating dalawa. Biglang tumalo na matandang aswang palabas ng bakuran. Nang mapansin naming tatakas yun, ay agad na kaming tumakbo ni Mang Jojo. Hinabol namin ang matanda hanggang sa makarating na kami sa kagubatan. Pero nang nasa kalagitnaan na kami, ay napatigil si Mang Jojo. Nagtaka naman ako kung bakit. Mang Jojo, bakit to? Isa itong patibong. Ho? Paano patibong? Ilang sandali lang, maraming angil na ang naririnig namin sa paligid. Noong mga sandaling yon ay pinagpapawisan na ako ng malamig. Sobrang kabado na ako. Hinihiling ko na lang na sana magkaroon ng himala para makaligtas kami. Pero sa mga sandaling yon, alam kong maaari na kaming matodas. Ramdam ko ring kinakabahan si Mang Jojo. Mang Jojo, anong gagawin natin? Santina, umalis ka na. Ho? Bigay ka ba? Ang sabi ko, umalis ka na. Iwan mo na ako rito. Hindi o pwede. Mamamatay kayo dito. Wala tayong magagawa. Kung yun ang kapalaran ko, itatanggapin ko. Ikaw, mas marami ka pang pwedeng gawin sa buhay mo. Kaya umalis ka na. Pero wala nang pero-pero. Kahit na masakit sa kalooban ko na iwan siya, kailangan kong sundin ang sinasabi niya. Mas mahirap kapag kaming dalawa ang namatay, kaya sinimulan ko ng tumakbo. Pero hindi pa man ako nakakalayo, narinig ko ng mas lumakas sa mga angil ng mga aswang. Dahil sa liwanag ng buwan na tumatagos sa mga puno, nakita ko si Mang Jojo na mag-isa ng kinakalaban ang nilalang na yon. Sa hindi malamang dahilan, biglang nagbago ang isipan ko. Alam kong delikado. Alam kong peligroso. Pero hindi kaya ng mga mata ko na tingnan lang ang isang matandang nagbuwis ng buhay para sa akin. Kaya naman, mga bisit kayo! Hindi ko na namalaya na nakarating na kagad ako sa harapan ni Mang Jojo. Pinagsususuntok ko ang mga aswang. Nagtalsikan sila dahil sa ginawa ko. At nangyari yon nang maramdaman ko ang kakaibang pag-init ng puwet ko. Hindi ko alam kung anong meron doon, pero ang mahalaga na lang sa akin, nagawa kong iligtas si Mang Jojo. Nagulat siya sa aking ginawa, kahit din naman ako. Pero wala na akong oras magpaliwanag noon dahil umatake ulit ang mga aswang. Pero nagawa ko silang harapin.
Nahawakan ko pa ang isa at sa mismong harapan nila, pinakita ko kung papaano ko baliin ang braso nito. Natakot ang mga aswang. Dali-dali silang umalis na parang mga pusang natataranta. Mang Jojo, ayos ka lang? Sandali, paano mo nagawa yan? Tungkol doon, hindi ko rin alam. Basta ang nasa isip ko lang iligtas ka. Santino, hindi normal ang ginawa mo. Kahit ako na matagal na sa pagpatay ng mga aswang, kailanman hindi ko magagawa yun kung wala akong kapangyarihan ng mutya. Wala naman po akong mutya Sigurado ka ba talagang normal na tao ka lang? Oo naman po. Utusan nga lang ako sa amin Tingin ko espesyal ka. Saka na po muna natin isipin ang bagay na yan. Kailangan na nating umalis dito. Sugatan ka rin Inalalayan ko si Mang Jojo. Habang naglalakad kami, ay nakasalubong naman namin si Gary at Betong. Oh, ano nangyari? Ayos ka lang ba, Tiyo? Ayos lang din naman ako. Sorry talaga Natakot talaga kami kaya hindi kami nakasunod Mabuti nang hindi kayo sumunod. Delikado. Mas maraming aswang ang nakaharap namin. Maraming aswang? Paano nyo natalo ang mga yun? Hindi agad ako nakapagsalita. Hindi ko kasi alam kung dapat ko bang sabihin sa kanila ang nagawa ko. Buti na lang ay nakatunog agad si Mang Jojo kaya siya na lang ang nagdahilan. Nataboy ko sila. Natakot sila sa ginawa ko We, inaya mo talaga sila sa tanda mong yan? Ba't loko to Ano tingin mo sa akin, baldado? Ibig kong sabihin, kakaiba ang bilis ng mga aswang, di ba? Si Aling Hermina pa nga lang, mabilis na kahit matanda na Paano pa kaya yung iba? Mamaya na tayo magkwentuhan. Kailangan magamot kagad ang sugat ni Mang Jojo para hindi ma-impeksyon. Binuhat na ni Gary ang tiyuhin niya. Bumalik kami sa baryo para dalhin si Mang Jojo sa kakilala niyang mga taga roon. Nagamot at nalinisan naman agad ang mga sugat niya. Pagkatapos, kahit naiika-ika pa rin, binalikan namin ang bahay ni Aling Hermina. Hinalughog namin yon. Nakita namin ang mga kagamitan niya para sa pangyayanggaw. Hindi nagdalawang isip si Mang Jojo na sunugin yon. Nilagay namin yon sa drum at saka sinilaban ng apoy. Paano yan ngayon? Nakatakas yung matanda. Di mas malalagay sa alanganin ng buhay mo, Tiyo. Buong buhay ko naman nasa panganib lagi ang buhay ko. Kaya sanay na ako. Ang inaalala ko lang naman, ano ang susunod nilang hakbang. Ngayong wala silang napala sa akin siguradong iisip sila ng bagong taktika. Ano ba kasing pakay talaga na matandang yun sa'yo? Akala niya alam ko kung nasa ng taong may malakas na mutya sa katawan. Pero ang totoo, wala talaga akong alam. Walang may nakakaalam. Bakit nila gustong mahanap yon? Lahat kami naniniwala, kahit ang mga aswang, na ang taong yon ay hindi pa nagigising ang mutya na meron siya. Kaya nagpapaunahan kami. Kapag ang mga aswang nakakita sa kanya, maaari siyang magamit sa kasamaan. Kapag kaming mga manunugis ang nakakita sa kanya, pwede namin siyang magamit laban sa mga aswang. Ang kaso, maraming taon na ang nakalipas mula nang mapabalitang isinilang na ang taong yon. Hindi naman namin siya makita. Komplikado rin pala talaga no? Kapag nakuha nilang taong yon, magiging kalaban nyo kapwa-tao rin. Hindi. Kapag nakuha nila ang taong yon, gagawin din nilang aswang yon. At ang isang aswang na may gamit na mutya ay sobrang hirap talunin. Anong balak nyo ngayon, Mang Jojo? Balik sa normal. Balik sa simula. Dahil alam kong magtatago na muna ang mga aswang na yan. Paghahandaan namin ang muli nilang paglitaw. Kami, paano sideline namin? Bumalik na muna kayo sa inyo, kayong dalawa. Si Santino na lang muna ang isasama ko. Bakit naman? Ang daya nyo naman. May paborito? May paborito? Sa dami ng nangyari kanina, nanood lang kayong dalawa batukan ko kaya kayo dyan. Naunahan kasi ng takot Yun nga ang punto ko. Hindi ka maaaring humarap sa mga aswang kung wala kang dalang tapang at lakas ng loob. Tingnan nyo kanina itong si Santino. Ang tapang-tapang. Kahit na alam niyang delikado, hinarap niya yung aswang. Siguro nga tama si Mang Jojo. Manahimik na lang tayo.
Napapakamot na lamang sila sa ulo ng mga sandaling yon, Kabanong. Tinapi ko na lang sila sa balikat. Pagbalik namin sa bahay ni Mang Jojo ay nagpaalam na rin kami sa kanya. Kailangan na rin kasi namin bumalik sa mga bahay namin dahil malamang sa malamang hinahanap na rin ako ng kasama ko sa bahay. Habang naglalakad, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nagawa ko. Hindi yun mawala-wala sa isipan ko. Bumalik sa aking isipan ang sandali bago ko kinalaban ang mga aswang. Naramdaman ko noon na umiinit ang puwet ko. Sa isip ko nga, baka may kakaiba sa puwet ko na siyang nagbibigay sa akin ng tapang at lakas para harapin ang mga aswang. Mabuti naman at nakaisip ka pang umuwi. 10:00 na ng gabi Sobrang sipag mo naman yata sa trabaho ninyo. Nag-overtime lang po. Kailangan ko kasing kumita ng extra kasi malapit nang maubos ang bigas natin. May pagkain na po ba? Nagluto kami kanina kaso ubos na. Akala kasi namin hindi ka na uuwi kaya hindi ka na namin tinirhan. Napabuntong hininga na lamang ako, Kabanong. Sa isip-isip ko noon, ano pa nga ba ang aasahan ko sa kanilang dalawa? Sa tuwing nahuli akong umuwi ng bahay, inuubos nila lahat ng pagkain. Ang dinadahilan nila, akala nila hindi ako uuwi. Pumasok na lang ako sa bahay. Buti na lang ay hindi nagtanong-tanong si Tatay Omar kung saan ba talaga ako nanggaling. Nakahinga rin ako ng maluwag dahil mukha namang wala pa silang alam na nawalan na ako ng trabaho. Mga bandang 12:00, hindi pa rin ako makatulog. Iniisip ko pa rin ang mga nangyari. Lumabas na muna ako ng bahay para sana magpahangin muna. Pero nakita ko si Tatay Omar sa labas. Merong hinihitit na kung ano. Hindi naman na yun bago sa akin. Noon pa man, alam ko namang gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Pero wala akong lakas ng loob na isumbong siya sa mga pulis. Pagkakita niya sa akin, ay hindi na muna niya tinuloy ang ginagawa niya. Agad-agad niyang itinago yun. Buwisit ka. Dinulat mo naman ako Bakit magising ka pa? Hindi lang po ako makatulog, Tay. Nagdodroga ka yata kaya hindi ka makatulog Tay, meron lang po sana akong gustong itanong. Kapag sinagot ko yan, pumasok ka na ha. May gagawin pa ako Tay, bago namatay si Mama Teresa, may nasabi ba siya sa inyo tungkol sa akin? Tungkol sa'yo? Anong tungkol sa'yo? Kahit na ano. Tungkol sa akin na medyo weirdo. Hindi ka panipaniwala. Hindi kaya kakaiba. Hay, Santino. Kung inakala mong may iniwang yaman si Teresa bago namatay, manigas ka dyan. Wala nga kahit na anong alahas yun At saka kung meron man, asa ka pang mapupunta sa iyo yun ampun ka lang naman. Hindi naman po yun ang tinutukoy ko. Yung tungkol ba sa akin, kung may kakaiba ba akong tinataglay na basta, yung hindi pangkaraniwan. Alam mo, ikaw yata ang adik Ano ba gusto mong malaman? Na dati kang superhero? Na ang mga magulang mo dating miyembro ng mga sindikatong pinakamayaman sa buong Pilipinas? Alam mo, sa halip na nagtatanong ka ng mga walang kakwenta-kwenta, matulog ka na lang at nang magkamuta ka pa. Sige na, pasok na. Nakakaabala ka sa akin Tumango na lang ako sa kanya. Alam kong wala na akong makukuhang matinong sagot sa kanya dahil kahit na kailan, hindi siya maayos kausap. Isa pa, mukhang wala rin naman talaga siyang nalalaman. Kinabukasan, maaga akong nagising. Ang dami kong gawaing bahay. Lahat kasi ay iniwan lang nilang nakatiwangwang. Oh, Ate Amira, kararating mo lang? Hindi ba halata? Ayan kapapasok ko lang dito sa bakuran natin. Mainit na naman ang ulo mo. Nag-away na naman siguro kayo ng boyfriend mo, no? Wala kang pakialam. Umalis ka na nga sa daraanan ko. Baka maampas pa kita nitong bag ko Siya nga pala, nakapagluto na ako ng almusal Kumain ka na lang kapag gusto mo na. Si tatay, tulog pa Siya nga pala, nabalitaan ko ng maraming factory ang napasara sa bayan Hindi ba nakasama yung factory na pinapasukan mo? Ha? Hindi. Bakit naman madadamay kumpleto si boss sa papeles? Mabuti naman kung ganon. Hindi ka pwedeng mawalan ng trabaho Dahil kapag nangyari yon,
lahat ng gastusin sa akin mapupunta. Ayoko naman na wala nang natitira sa akin. Hindi na ako nagsalita pa, Kabanong. Hinayaan ko na lang siya sa mga sinasabi niya. Kahit na ang totoo, natatawa lang ako sa utak ko dahil kahit na kailan naman kasi hindi naman siya nag-abot ng pera sa akin. Kung mag-abot man, galit pa. Samantala, pinuntahan ko naman si Gary at Betong ng mga sandaling yon. Maaga rin silang nagising. Hindi kasi sila nakatulog na maayos. Ano? Pupunta ka ba kay Tiyo ngayon? Hindi pa rin ba alam ni Mang Omar at Amira? Hindi pa nga rin nila alam eh. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Tingin ko, sabihin mo na. Kasi kung hindi, ikaw din ang mahihirapan. Paano kapag dumating na yung katapusan ng buwan? Anong may papakita mo sa kanilang sahod? At saka, kapag mismong sila pa ang nakaalam maalilintikan ka talaga. Yan nga din ang naiisip ko eh. Kaso, natatakot ako sa magiging reaksyon nila. Alam niyo naman na sila na lang ang pamilya ko, di ba? Ang pamilya, minamahal ka, pinahahalagahan. Ginagawa ka lang nilang tagasagot sa gastusin sa bahay nila eh. Hindi pamilya yan. Intindi na lang natin si Santino. Hindi natin alam kung gaano kahirap yung sitwasyon niya eh. Ay, siya nga pala. Matanong ko lang kayo. Pag-uwi ba natin kagabi, wala ba kayong naramdaman na kakaiba sa bahay niyo? Nakatingin na kami ni Betong at sabay na umiling. Sa tono pa lang ng pananalita ni Gary, alam na naming may nangyayaring kakaiba. Bakit mo pala naitanong, pre? Kaninang umaga kasi, sabi sa akin ni Mama meron daw silang nararamdaman ni Papa sa likod bahay na parang may tao. Pero nung tiningnan nila, wala naman. Tapos, sabi rin ng kapitbahay namin, may mabigat na paa na naglalakad sa bubungan nila. Mga bandang 3:00 daw ng madaling araw yun. Tingin nyo, aswang yun? Teka, hindi kaya inahanap tayo ng aswang dahil alam nilang may koneksyon tayo kay Mang Jojo? Pero kung ganun nga, bakit sa'yo malapit? Kasi sa amin, wala namang nagpaparamdam na ganun eh. Iniisip ko nga, baka kaya ako ang unang napuntahan kasi ako yung kamag-anak ni Tiyo. Diyos ko, di maganda to ah. Anong sabi ng nanay at tatay mo? Wala namang problema sa kanila yun eh. May alam sila sa mga aswang kaya nakapaglagay na sila kanina ng mga pangontra. Tingin ko, mas magandang sumama na muna tayo kay Mang Jojo. Mas magandang maturuan niya tayo kung papaano ipagtanggol ang sarili natin sa mga aswang. Kasi baka madamay rin tayo sa galit ng mga aswang eh. Pare-pareho naming naisip ang bagay na yon, Kabanong. Kaya maya-maya lang, umalis na rin kami para balikan si Mang Jojo. Inabutan namin siyang naglilinis ng sugat niya. Parang wala lang nangyari. Ni hindi man lang kasi siya nakaratay sa higaan. Nakakakilos pa rin ng normal. At dahil doon, nasabi ko sa sarili ko na hindi rin talaga normal ang pangangatawan na matandang albularyo na yon. Buti naman at dumating kayo. Bakit to? May pagagawa ba kayo sa amin? Yung pagkakakitaan sana namin. Pupunta rito yung isa sa mga kasama ko. Nakiusap kasi ako sa kanya na turuan kayo ng mga nalalaman niya kung paano harapin ang mga aswang. Alam niyo naman, mas magandang may alam kayo kasi baka mamaya kayo na ang punteryahin. Sakto, yun din talaga ang pinunta namin dito, Mang Jojo. Mga ilang sandali lang ay dumating na rin ang kakilala ni Mang Jojo. Wala itong sinayang na pagkakataon. Agad kaming sumailalim sa pagsasani nito. Hindi naman kami nahirapan dahil madali lang naman ang mga tinuturo. Kaya bandang 4:00, natutunan na rin namin lahat. Ang kailangan na lang namin ay magamit sa aktwal na pangyayari. Kumain na muna kayo nitong puto na niluto ko. Alam kong napagod kayo sa pagsasanay. Alam nyo, swerte kayo kasi di lahat ng natuturuan nun ni Kabiding. Bakit Bading ang pangalan niya? Biding, hindi bading. Biding pala. Bungol. Tingin mo, Tiyo, magagawa kaya namin yung mga tinuro sa amin kapag may nakaharap na kaming aswang? Ayo naman, basta palagi nyo lang tatandaan. Kapag nasa harapan nyo na ang aswang, isipin nyo lang kung bakit kailangan nyong lumaban. Doon, lalabas ang inyong katapangan.
May natutunan na naman kayo sa akin, ha? Sige, kumain na kayo. Mabilis na lumipas sa mga oras, sumapit na rin ang kinagabihan. Kailangan ko na umuwi sa amin. Nung sandaling yon, napagdesisyonan ko nang ipagtapat kay Tatay Omar at Ate Amira na nawalan na ako ng trabaho. Kinakabahan man, pero kailangan kong harapin yon. Dahil kung sa simpleng pagsasabi ng totoo ay naduduwag na ako, paano na lang kaya kapag nakalaban na namin ang mga aswang? Sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo? Baka naman mapalayas ka, ha? Tama lang naman ang gagawin niya eh. Ang pagsasabi ng totoo ay katapangan din. Di ba ang kailangan natin, tapang? Inaalala ko lang naman yung magiging epekto nun sa kanya. Huwag kayo mag-alala. Magiging ayos lang naman ako eh. Kailangan ko itong gawin. Mas maganda nang sa akin manggaling kaysa sa iba. Huminga ako ng malalim kabanong. Nang matanong ko na ang bahay namin, dito na lumakas ang tibok ng puso ko. Paglapit namin sa bakuran, nakita ko na kagad ang 3 sako na kulay itim. Naroon din si Tatay Omar, pati na rin si Ate Amira na inakala kong pumasok nung araw na yon. Oh, ate, hindi ka pumasok? Hindi ba halata? Nandito ako sa harapan mo. Pre, mukhang bad shot. Huwag kaya muna. Bakit po may basura dito? Wala na po ang truck ng basura ngayon, tay. Bukas na po ng umaga. Hindi basura mga yan. Mga gamit at damit mo yan. Ho? Bakit naman? Bakit naman nilagay niyo sa... Wala ka ng trabaho, no? Sa tanong na yun ni Ate Amira ay natameme ako, kabanong. Agad akong napatingin kay Tatay Omar. Masama ang tingin niya sa akin at parang anumang oras ay handa niya na akong suntukin. Akala mo hindi namin malalaman? Sinabi ng anak ni Aling Erna na napasara din yung factory na pinapasukan nyo. Nagsinungaling ka pa sa amin? Pinagmukha mo kaming tanga. Kunwari ka pang naalis para kunwari may trabaho ka pa rin. Alam mo ang ayaw ko sa lahat yung sinungaling, hindi ba? Sasabihin ko naman po sana sa inyo pero natatakot ako na baka umutang pa naman ako kay paring Berting ng pera kasi alam ko mababayaran mo sa katapusan. Pero wala ka na palang trabaho. Sino magbabayad nun, ha? Di si Ate Amira. Ha? Bakit ako? Wala naman kaming usapan ni Papa. Kayong dalawang may usapan. Alam mo kung bakit nagkakanda malas-malas tong buhay namin mag-ama? Dahil sa'yo yon. Kaya nga mas maganda na sigurong lumayas ka na eh. Dalhin mo na yung mga gamit mo. At wag ka nang babalik kahit na kailan. Tay, wala naman po ako mapupuntahan. Kayo na lang ang natitira kong pamilya. Hoy! Kahit na kailan, hindi ka naman namin itinuring na pamilya. Ampun ka lang dito. Napilitan lang kaming patirahin ka dahil nakakapagbigay ka ng pera. Ngayong wala ka ng silbi, abay lumayas ka na dito. Napakasama naman ninyo. Sobrang sama nyo. Siguro, tama lang talaga na nawala na kagad si Mama Teresa. Kasi hindi niya deserve na pagsilbihan kayo kasi masasama ugali nyo. Amat tarantado. Oo, Mang Omar. Wala naman sanang mananakit. Hindi tama yan. Ay, huwag kayo makikialam dito ha. Usapang pamilya to. Usapang pamilya? Kasasabi nyo nga lang na hindi nyo tinuring na pamilya si Santino ha. Dati ka bang baliw? Ha? Hoy, masira ulo ka rin ano? Huwag nga kayong maksali. Palibasang papangit nyo eh. Haba, nagsalita yung babaeng maganda na maraming syota at kung kani-kanino lang nagpapabembang. Akala mo hindi namin alam ha? Hoy, huwag kayong gumawa ng kwento ha. Sus, akala mo kung sinong mahinhin. Pero napakalandi naman bro ha. Uy, tama na. At least ako may pera, kayo wala. Mga patay gutom at hampas lupa. Sinabi ng tama na Bakit? Papalagan mo ako? Aalis na ako sa impyernong ito. Nakakasawa na rin na pagsilbihan kayo Dahil kahit na kailan, hindi ako nakaramdam ng totoong pagmamahal sa inyo. Alam ko na hindi nyo naman ako kadugo. Alam ko naman na ampun lang ako Pero sana kahit na minsan, kahit isang beses sa loob ng 2 dekada ng buhay ko, sana binigyan nyo naman ako ng pagkakataon na maramdaman na meron akong totoong pamilya. Pero huwag kayong mag-alala. Paglabas ko ng bakuran na ito,
Hindi nyo na ako makikita. Mabulo kayo rito at sana hindi kayo mapunta sa impyerno kapag namatay na kayo. Dapat tarantado ka. Gusto mo bang masaktan? Ay, ano yun? Natigil ang madamdaming usapan namin nang biglang may kumalabog sa bubungan ng bahay namin. May mga naririnig na rin kami mga angil na nagmumula sa madilim. Pagtingin naman namin sa bubungan ng ibang bahay, nakita namin doon ang mga aswang. Ang mga aswang na nagdudulot ng matinding kaba sa amin. Papa, ano yung mga yan? Bakit may mga ganyan dito? Mga aswang ba mga yan? Kita mo na, dahil sa kamalasan na dala-dala mo, pati dito nagkaroon ng aswang. Pare, mukhang nasundan na nila talaga tayo. Nasundan? Kayo ba hinahanap ng mga yan? Kayong dalawa, pumasok na muna kayo sa loob. Inuutosan mo ba kami, ha? Kung ayaw niyong mamatay, pumasok kayo sa loob. Kinaladkad ko silang dalawa para lang ipasok sa loob ng bahay. Pinasarado ko sa kanila ang mga pinto at bintana. Aminadong kinakabahan ako noon, pero sa mga pagkakataong yon, kailangan kong lakasan ang loob ko. Ha! Sa wakas, nahanap din kitang lalaki ka. Balita ko, tinalo mo mga bataan ka. Buhay ka pa palang matanda ka? Langya, anong gagawin natin ngayon? Dapat tayo yung pumasok sa bahay niyo eh. Nandito na to eh. Kailangan na lang nating gawin. Nang makita kong unti-unti nang lumalapit sa amin ang mga aswang, naramdaman ko na naman ang pag-init ng kanang pisngi ng puwet ko. Hindi ko alam kung ano ang dahilan, pero parang doon nagsimula ang lakas ng loob ko. Pati na rin ang kakaibang lakas ng katawan ko na bigla na lang naging aktibo. Mga bata, lusubin ang mga yan! Patayin ang mga hinayupak na yan! Lumusob ang mga aswang sa amin. Kampante silang yun na ang magiging katapusan namin. Pero nagulat ang matandang babae nang bigla kong dinakma ang unang aswang na nakalapit. Sinuntok ko ng malakas sa muka. Narinig pa nila ang paglagutok ng panga. Nilapitan ko rin ng isa pa. Sinuntok ko ng malakas sa sikmura at saka binali ko ang leeg. Hindi pa nakontento ang ibang aswang. Kahit nakita na nila ang ginawa ko, lakas loob pa rin silang lumusob. Habang ako, nawiwindang ako sa mga ginagawa ko. Pero kakaiba ang saya na naidudulot sa akin noon. Walang iya, Santino. Sinasapian ka ba? Si Santino ba talaga yan? Bakit ganyan? Uy, kayong dalawa dyan, sa likuran nyo! Naalarma sila nang makitang may mga aswang na ring lulusob sa kanila. Buti na lang ay hindi sila natamaan. Lumipas pa ang ilang sandali, natodas ko na rin ang mga aswang. Kaya nung mga sandaling yon, si Aling Hermina na lang ang natira. Paano mo nagawa yon? Sino ka ba talaga? Kahit ako, hindi ko rin alam kung paano ko nagawa mga yon. Pero mahalaga ngayon, alam ko na sa sarili ko na sa mga oras na ito, kayang-kaya na kitang paslangin. Kung sino ka man, hindi kita aatrasan, iho. Hindi ko hahayaang madismaya na naman sa akin ang aking asawa. Lumapit ka! Simulan na natin to! Eh, paano kami? Bantayan nyo na lang muna si Tay Omar. Ako nang bahala sa matandang ito. Bantayan? Anak ng... Hayaan na lang nating lapain yung mga yon. Tara na, Betong! Pag-alis nilang dalawa, naganda na rin ako para sa paglapit ng matandang aswang. Nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa kanang pisngi ng aking puwet. Nakakatawa mang isipin, pero biglang nagkaroon ng halaga sa akin ang puwet kong yon. Pakiramdam ko, ang puwet na yon ay ang magliligtas sa amin. Humanda ka ngayon! Mula sa bubungan namin, tumalon siya papunta sa akin. Bago pa lang siya bumagsak, sinalubong ko na kagad siya ng suntok. Tinamaan siya sa panga, kaya napatras muna siya. Kita ko na medyo nahilo siya sa ginawa ko. Pero hindi ako naging kampante. Kahit na kaya mong makipagsabayan ngayon, hindi mo may kakaila na dahil sa mga sugat na tinamo mo sa unang laban, nahihirapan ka pa rin gumalaw ngayon. Huwag kang maging kampante dahil lang sa hindi ako manunugis. Kasi kahit ako, hindi ko rin talaga alam kung anong klaseng tao ako eh. Tumakbo ko ng mabilis. Paglapit ko sa kanya, sinipa ko siya ng malakas. Tinumaan ko siya ulit sa panga. Tabingi na ang mukha niya sa mga pagkakataong yon, kabanong.
Pero patuloy pa rin siyang lumalaban at bumabangon. Bisit ka! Hindi ka normal! Kung binabalak mo na makatakas uli, nagkakamali ka. Nilapitan ko siya ulit. Muling uminit ang puwet ko. Dahilan para magkaroon na naman ako ng kakaibang lakas at bilis. Nakalapit ako sa kanya. Isang malakas na suntok ang ginawa ko sa mukha niya. Nawalan siya ng malay dahil sa ginawa ko. Oh, bakit ayaw mo pang tuluyan? Hindi. Tingin ko kailangan siya ni Mang Jojo. Kailangan natin tong dalhin sa kanya ng buhay. Bubuhayin mo pa talaga ang aswang na yan? Muli kong tiningnan si Aling Hermina. Parang mahimbing lang siyang natutulog. Pagtingin ko naman sa labas ng bakuran namin, nakita ko ang mga kalugar namin na nakatingin sa akin. Karamihan sa kanila ay namamangha habang pinagmamasdan ng mga aswang na nakahandusay sa lapag. Ay! Anong ginawa mo? Paano mo napatay ang mga aswang na yan? At saan galing ang mga yan? Wala akong oras magpaliwanag ngayon. Mga pre, tulungan niyo akong dali na matandang ito kay Mang Jojo. Tara na! Hindi ko na hinarap pa si Tatay Omar pati na rin si Ate Amira. Iniwan namin silang namamangha at hindi makapaniwala sa lahat ng kanilang mga nakita. Noong mga sandaling yon, nararamdaman ko pa rin ang kakaibang kapangyarihan na nananalaytay sa mga ugat ko. Kapangyarihan na hanggang sa mga tagpong yon ay hindi ko pa rin alam kung saan nagmumula. Nakarating naman kami ng ligtas sa bahay ni Mang Jojo. Kahit siya ay nabigla nang nakitang daladala namin ng walang malay na si Aling Hermina. Iginapos namin ang matandang yon sa malaking haligi. Tinalo mo ang lahat ng mga aswang at dinala mo rito. Hindi ka na normal. Ikaw rin ang tumalo ng mga aswang noong nasa gubat tayo, hindi ba? Ka ba talaga, Santina? Oo nga pre, nahihiwagaan na kami sa iyo ha. Baka mamaya aswang ka na rin ha. Ano bang nararamdaman mo sa katawan mo? Wala ka bang weirdo na nararanasan itong mga nakaraang araw? Ang totoo naguguluhan din ako. Pero bago ang mga ito, biglang uminit ang kanang pisngi ng puwet ko At sa tuwing iinit yon, nararamdaman ko na parang may dumadaloy na kakaiba ring lakas. Hindi ko alam kung anong meron sa puwet ko. Tingin ko, doon nanggagaling yung kalakasan ko Patingin nga ako ng puwet mo. Hindi pa man ako pumapayag sa gusto ni Mang Jojo, ay itinasnan niya ang short ko. Nakita namin ang balat ko roon na kasing hugis ng mapa ng Mindanao. Walang hiya! Malapad ang ngiti ni Mang Jojo. Nakailang beses niya pa akong niyakap na parang nanalo siya sa loto. Kakaiba ang kagalakan niya nung mga sandaling yon. Teka Mang Jojo, bakit po? Ikaw ang sinasabi sa propesiya ng mga aswang at albularyo. Ikaw ang taong may pinakamalakas na mutya. Ang mutya ng balat sa puwet. Teka. Parang ang pangit naman pakinggan nun. Balat sa puwet. Ang balat na yan ang nagbibigay sa iyo na kalakasan. Ikaw Santino. Ikaw ang magliligtas sa sanlibutan laban sa mga masasamang nilalang. Walang ya ka pre, isa ka palang superhero. Kung ganun, hindi pala kamalasan ang dulot ng balat ko sa puwet. Hindi kamalasan, kundi kapayapaan. Napabuntong hininga na lang ako ng mga sandaling yon, Kabanong. Biglang naramdaman ko ang mabigat na responsibilidad na nasa balikat ko. Pero hindi ko yun tatanggihan. Pakiramdam ko kasi ay may plano talaga ang Panginoon kung bakit ako ang napili niya para sa tungkuling ilaban ng kapayapaan ng mga tao. Maya-maya pa, nagkaroon na rin ng malay si Aling Hermina. Duguan pa rin ang nguso nito pero medyo umayos na rin ang pagkakatabingi ng panga. Nasaan ako? Saan niyo ako dinala? Nandito ka sa pamamahay ko. Huwag ka mag-alala. Hindi ka ligtas dito. Isang malaking katangahan na dinala niyo ako rito. At bakit? Nandito ka nga sa lugar ng mga papatay sa inyo. Matagal na namin hinahanap ang lugar ng mga albularyo at manunugis. At dahil dinala niyo ako rito, hindi na sila mahihirapang tuntunin kayo. Mas maganda nga ang sila na nga ang pumunta rito. Para naman hindi na rin kami mapagod na hanapin kayo. Hindi kayo mananalo sa asawa ko. Kahit kaunti, hindi. Kung ako, oo.
Hindi ko kakayanin ang asawa ba? Matanda na ako eh. Wala na akong ganong lakas. Pero itong si Santino, sigurado ako, mapapaslang niya kung sino man yung Poncio Pilatong asawa ba. Yan, nakatsamba lang yan sa akin. Hoy, tanda! Itong kaibigan namin, siya ang taong may malakas na mutya na hinahanap ninyo. Siya ang taong nasa propesiya ng mga aswang at albularyo. Kaya magdasal ka na. Sa oras na magpunta rito ang asawa mong buang, sa inidorong bagsak niya. Anong sinabi mo? Hindi ka ba nagtataka kung paano kanya tinalo kahit wala naman siyang gaanong kaalaman sa pakikipaglaban? Yun ay dahil siya nga ang itinakdang papaslang sa inyo. Hindi nyo kami matatalo. Gary, busalan mo na nga ang bibig niyan. Masyadong maingay. Bakit ako? Pwede namang si Betong ah. Natatakot ka ba? Di umuwi ka na lang kaya. Ako? Natatakot? Hindi ah. Agad-agad namang kumilos si Gary at tinulungan na lang din siya ni Betong. Sandali ko namang hinila si Mang Jojo at dinala sa gilid. Dinala ko siya dito sa pagbabakasakali na sabihin niya sa atin kung nasa ang ibang mga aswang. Pero hihintay na lang pala natin silang dumating. Hindi ba wala nang kwenta yan? Gagamitin natin siyang bihag para kapag nandito na yung pinakapinuno nila, hindi na sila makakapalag. Siguro naman mahal siya ng asawa niya at hindi hahayaang mamatay siya. Napatango na lang ako ng mga sandaling yon, Kabanong. Maya-maya pa'y pumasok na lang din kami sa bahay niya at dumating na rin kasi ang ibang kasamahan ni Mang Jojo para magbantay. Pinapapahingan na muna kami ni Mang Jojo. Nakaidlip naman ako ng maayos kahit na ang ingay-ingay ni Aling Hermina sa labas. Gumising ako bandang hapon na at paglabas ko ng bakuran, kita ko si Aling Hermina na nangihina na. Pinapakain siya pero ayaw niya. Kaya nang sumapit ang gabi, tinalian na siya at dinala na namin sa gubat. Kasama na namin ang iba pang manunugis at doon inaasahan na darating ang mga aswang base na rin sa obserbasyon ng mga kasamahan ni Mang Jojo. Sigurado ka ba na dito pupunta yung mga aswang? Oo naman. Nag-iwan kami ng sulat sa mga kagubatan. Imposibleng hindi nila mabasa yon. Madala sila sa mga gubat na pinag-iwanan namin ng mga sulat. Magdadalawang oras na tayo dito. Wala pa rin yung mga aswang eh. Pinagdarasal mo ba talaga na matuloy sila rito? Diyos ko ka. Nakakatakot kaya na maraming aswang ang kakalabanin natin. Dapat hindi ka na lang sumama kung natatakot ka eh. Ako nga, sinusubukan ko na lang tapangan para naman may maitulong ako. Shh! Huwag kayong maingay. Nandyan na sila. Ilang sandali lang, nakarinig na kami ng mga kaluskos sa paligid. Nagsihanda na ang mga kasama naming manunugis, pero nanatiling kalmado naman si Mang Jojo. Noong mga sandaling yon, aminadong kinakabahan din ako. Wala kasi akong kasiguraduhan kung papaano ko kakalabanin yung pinakapinuno at kung gaano yung kalakas. Ayan na siya. Hindi nagtagal, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa likuran ng halamanan. Malakas-lakas pa ang matandang yon. Kitang-kita naman sa paglalakad. Presensya pa lang niya, ramdam na kagad namin ang tensyon. Tumigil siya ilang metro ang distansya sa amin. Mahal ka! Mabuti dumating ka! Sa wakas, natuntun nyo na rin ang lokasyon nila! Kahit na kailan, wala ka talagang kwenta. Paano ka nahuli ng mababang nilalang na yan? Nakalaban ko ang taong may malakas na mutya. Itong binatang ito, siya yan! Taong may pinakamalakas na mutya? Ikaw ba talaga yon? Yun ang sabi nila. Ikaw pala ang pinuno ng mga salot. Pasensya ka na ha, pero sa amin napunta ang taong ito. Wala naman akong pakialam eh. Wala namang silbi sa akin yan. Mahal ko, anong ibig mong sabihin? Kayang-kaya kong talunin ang kahit na anong mutya sa lupay na ito. Kung tatangkain mong manggulo ngayon, mamamatay itong asawa mo. Ang mabuti pa sumuko na kayo para hindi ito mamatay. Di patayin nyo kung gusto ninyo. Ikinagulat namin ang naging sagot ng matandang lalaki.
Ang buong akala kasi namin ay magagalit at mababalot siya ng puot dahil hawak namin si Aling Hermina. Pero kabaliktaran lang ang nangyari. Wala siyang pakialam kahit na kaunti. Anong ibig mong sabihin? Ha? Mahal ko? Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Akala ko ba magkakampi tayo? Magkakampi nga tayo nung may pakinabang ka pa. Ngayong wala na. Tingin mo, isusugal ko ang buhay ko para lang sa walang kwentang kagaya mo? Napakawalang puso mo talaga, Tanyaga. Ginamit mo lang ako. Walang kwenta ang plano niyong gamitin ang aswang na yan laban sa akin. Dahil una pa lang, wala naman niyang halaga sa akin. Sandaling namayan niyang katahimikan. Maya-maya lang sumenya sa matandang aswang sa mga kasamahan nito. Walang umangil, tahimik silang umatake. Mabuti na lang ay nakahanda rin ang mga manunugis. Nagsimula ng magsagupaan. Ako naman ay agad na hinanap kung nasaan ang pinuno ng mga aswang. Nanatili lang siyang nakatayo na parabang hinihintay lang din ako. Mag-ingat ka, Santina. Malakas ang isang yan. Tumango lang ako sa sinabi niyang yon. Naglakad na ako papunta sa matandang aswang. Hindi man lang siya umalis sa kinatatayuan niya. Maya-maya pa, nararamdaman ko na lang na umiinit na ang kanang pisngi ng puwet ko. Isang senyalis na nagiging aktibo na nga ang mutya ng balat sa puwet. Bago mamatay ang isa sa atin, gusto ko lang munang malaman kung anong pangalan ng taong mapapatay ko o ng taong papatay sa akin. Santino ang pangalan ko. Aba, Tunog Anghela. Tanyaga naman ang pangalan ko. Tunog tanga. Alam mo ba kung bakit ako ang hinirang na pinuno? Hindi na ako sumagot sa tanong niya. Nang maramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumadaloy mula sa balat ko, mabilis na akong lumapit sa kanya. Sinuntok ko siya ng malakas. Sa sobrang lakas ay lumikha rin ito ng malakas na hangin. Ang kaso nga lang, hindi ko siya tinamaan. Mabilis din siyang nakailag. Hindi pa ako nakontento, muli kong sinundan ang pag-atake ko. Pero hindi pa rin ako makatama. Nakita kong tumatawa lang siya. Masyado ka pang bagito. Oo, at nasa iyo na ang pinakamalakas na mutya. Pero kulang na kulang ka pa rin sa karanasan, bata. Hindi ko kailangan ng karanasan para mapatay ka. Ang kailangan ko lang, talino. Tama. Tama ka naman sa sinabi mo. Pero wala akong nararamdamang talino sa iyo. Nang siya naman ang umatake sa akin, ay hindi ko yun nailagan. Sa sobrang bilis, hindi ko nakita na nasa likuran ko na siya. Sinuntok niya ako sa likod. Sa lakas, tumilapon ako at tinamaan ko pa ang ibang manunugis na nakikipaglaban din. Santina! Huwag niyo ako intindihin. Kayang-kaya ko pa naman. Mabilis akong bumangon. Walang pagdadalawang isip kong binalikan ng aswang na yon. Makilang ulit ko siyang pinagsusuntok at pinagsisisipa. Pero kahit na anong gawin ko, hindi ko siyang magawang tamaan. Umilag-ilag lang siya habang tumatawa. Sandali akong tumigil. Napansin ko na nadadala na ako sa emosyon. Huminga ko ng malalim. Ikinalma ko muna ang aking sarili. Mukhang baliwala na yata mo siya na ipinagkalob sa iyo ng itinuturing niyong Panginoon, ano? Walang kwenta! Magsasalita pa sana ako pero nagulat ako nang nasa harapan ko na siya. Naramdaman ko na lang ang matigas at mabigat niyang kamao sa sikmura ko. Sa lakas ng suntok niya, napasuka ako ng dugo. Hindi pa doon natatapos ang atake niya. Dahil hindi pa man ako nakaka-recover, sinuntok niya ako ulit ng ilang beses sa mukha. Sa loob lang ng halos 3 minuto, bugbog sarado na ako. Nakasara na ang kaliwang mata ko. Gusto akong tulungan ni Mang Jojo pero dahil may mga kalaban din siya ay hindi niya magawang makalapit sa amin. Hindi porke binigyan ka ng mutya, iisipin mo nang kaya mo akong talunin. Ha! Nahihiba ka na yata! Hinawakan niya ako sa kwelyo. Itinaas niya ako sa ere at ibinagsak din ng malakas. Napatingin ako sa mga kasama ko. Napansin kong parang lumalamang na rin sa laban ng mga aswang.
Bumaba ang moral nila nang makitang alanganin ng kalagayan ko. Kahit na anong mangyari, hindi ako susuko sa'yo. Kahit na patayin ko ang mga kasama mo, patayin mo kung kaya mo. Sinubukan kong makalapit ulit sa kanya. Pagsuntok ko sa dibdib niya, parang wala man lang siyang naramdaman. Hinawakan niya lang ang kamay ko at binali. Napasigaw ako sa sobrang sakit. Hindi pa siya nakontento. Sinubsob niya ang mukha ko sa lupa at tinapakan ng maraming beses. Hindi ba pinapanganak ang tao makakapatay sa akin? Habang nangyayari yon, ay parang nawawalan na ako ng pag-asa. Parang gusto ko na lang natanggapin na yun na ang katapusan ko. Sa isip-isip ko, baka hindi talaga ako ang itinakdang tatalo sa mga aswang. Napapapikit na lang ako. Parang sandali akong nawala ng malay. At sa sandaling yon, nakita ko na ang mukha ni Nanay Teresa. Ang taong nagpalaki at nag-alaga sa akin. Sinabi niya sa akin na kaya kong manalo sa laban na yon. Paulit-ulit niyang binibigkas sa mga salitang yon hanggang sa makabalik ako sa sarili ko. Bigla kong naramdaman ang matinding pag-init ng balat ko sa puwet. Hinawakan ko ang paa ni Tanyaga. Ikinagulat niya ang ginawa ko. Pero mas nagulat siya nang magawa kong makabangon. Sa puntong yon, parang isinilang ako ulit. Parang sariwa ang katauhan ko. Nawala ang sakit ng katawan ko. Nawala ang sakit ng pagkakabugbog sa akin. At ang utak ko ay parang sobrang linis, na ang tanging iniisip lang ay ibigay ang kapayapaan para sa mga tao. Teka, anong nangyari? Marahil mas marami kang karanasan sa akin, Tanyaga. Pero kahit na kailan, hindi matatalo ng kasamaan ang puso ng kabutihan. Manahimik ka! Hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin na makalapit na ako sa kanya. Dinakma ko ang mukha niya at malakas na isinubsob sa lapag. Binilibag ko rin siya ng malakas, dahilan para tumama siya sa mga aswang. Nang subukan pa ng mga aswang na tulungan ng pinuno nila, pinagbababali ko lang ang liig ng mga yon. Wow! Ayan na ang tunay na kapangyarihan ang balat sa puwet! Sinasabi ko na nga ba eh. Tapusin mo na to lahat, pre. Pambihira! Dinakma ko ang binti na matandang aswang. Binali ko yon ng walang kahirap-hirap. Napasigaw naman siya sa sobrang sakit. Pero nang bitiwan ko siya, ay agad siyang nakadistansya. Hindi mo maaaring magising ang kapangyarihan ng mutya kung hindi ka pa nito lubusang kilala. Paano nangyari to? Tiwala. Tiwala sa isa't isa ang naging pundasyon ko at ng mutya. Kaya ngayon, ihanda mo ng sarili mo dahil ang bagitong ito ang magbabaon sa iyo sa impyerno. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na sirain lang ng isang baguhan ng manunugis ang mga pinaghirapan ko. Hindi ako manunugis. Ako ang itinakda. Dali-dali kong nilapitan si Tanyaga. Nagpakawala ko ng maraming suntok na hindi niya na nagawa pang ilagan. Bawat tama sa mukha niya ay naririnig kong parang may nababasag na buto. Hindi pa ako nakontento. Sinipa ko siya ng malakas sa sikmura. Pagtilapon niya ay sinundan ko siya ulit. Hindi ko na hinayaang makabangon siya. Dinurog ko ang mukha niya gamit ang mga kamao ko. Pero hanggang sa mga sandaling yon, nagagawa pa rin niyang matawa. Pero hindi na siya nakakapagsalita. Ito na ang katapusan ng mga aswang! Kinuha ko ang itak na nasa lapag. Habang siya naman ay paggewang-gewang na lang, naglakad ako palapit sa kanya. Sinubukan niya pa akong pigilan. Hinawakan niya ang kamay ko. Pero wala na akong nararamdamang lakas mula sa kanya. Hindi na ako nagsayang ng oras. Itinara ko na sa kanyang dibdib ang itak. Pagugot ko ay hinawakan niya ako sa kamay. Meron siyang gustong sabihin pero hindi na niya nagawa. Nagawa ko! Tama! Nagawa ko nga! Naramdaman ko na lang na parang nanghina na ang tuhod ko.
Masyado ko nagamit ang kapangyarihan ng mutya kaya nanlambot ang mga tuhod ko. Samantala, nang makita ng mga aswang na patay na ang kanilang pinuno, ay parang nawalan na sila ng pag-asa. Yun ang naging dahilan para matalo silang lahat. Si Aling Hermina naman, hindi na rin hinayaan ni Mang Jojo na mabuhay. Tinuluyan na rin niya yon. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, pero nangihina ako eh. Normal yan. Nabigla ang katawan mo sa kapangyarihan ng mutya. Inalalayan ako ni Gary at Betong. Inupo nila ako sa gilid at napasandal na lang ako sa puno. Pagtingin ko sa paligid, wala na akong makitang mga aswang. Katunayan, tuluyan na nga talaga kaming nanalo sa laban. 2 araw matapos ang labanan, gumaling na rin ang mga sugat ko. Mas mabilis yung naghilom lang dahil na rin sa kapangyarihan ng mutya. At dahil tapos na ang problema namin sa mga aswang, ang problema naman sa bahay ang kailangan kong asikasuhin. At may gana ka ba talagang bumalik dito, ha? At ano? Tatakutin mo kami para patirahin ka namin dito? Pagbabantaan mo kami kasi meron kang pambihirang lakas na nakakapatay ng aswang? Hindi ako bumalik dito para makipag-away o makipagtalo. Nandito ako para kunin ang mga gamit ko. Aalis na ako. Mabuti naman kung ganon. Kung nandito ka pa baka madamay na naman kami sa peligrong dala-dala mo. Kay Omar, maraming salamat ha. Maraming salamat at pinatuloy niyo ako dito ng halos 2 dekada. Maraming salamat din sa iyo, ate. Kasi kahit papano, naranasan kong magkaroon ng ate. Hindi na ako babalik. Susubukan kong mamuhay ng normal. Sana maging maayos lang kayo rito palagi. Hindi na nakapagsalita pa si Tatay Omar at Ate Amira sa mga sinabi ko. Natameme sila. Parang nakaramdam din ng konsensya. Sa kabila rin kasi ng mga pang-aabuso nila sa akin, kahit na kailan ay hindi ako nagtanim ng galit sa kanila. Pero lahat ng pagtitiis ay kailangan ko na rin bigyan ng hangganan. Nang sa ganon, mahanap ko kung ano ba talaga ang buhay na para sa akin. Umalis ako sa poder ni Tatay Omar Cabanong. Tumira ako sa bahay nila Mang Jojo. Dahil sa nagawa kong pagtalo sa mga aswang, nagtulong-tulong ang mga manunugis para gawan ako ng bahay sa baryo nila. Si Gary at Bentong naman, nakahanap na rin ng panibagong trabaho sa bayan. Habang ako, pinagpatuloy ko ang pagiging tagapangalaga ng mutya. Itinuloy ko ang tungkulin ng isang bagong manunugis na handang gawin ng lahat, maprotektahan lang ang sanlibutan. Hanggang dito na lang po, Kabanong. Sana'y meron kayong napulot na aral sa kwentong ibinahagi ko. Maraming pong salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Wakas.